Pura pa mga subscribers, no? So ngayon napapanoorin po natin itong kay Philip, no? Parang i-discuss niya rito guys yung ano, yung regarding sa fake faces, no? Ewan ko lang kung pina-explain niya rito, no? Pero ano siya para sa akin si Philip yung dating ng fake faces sa akin is parang ano siya, kanta para sa, alam mo yun, yung naiinis sa kaplastikan ng mundo yung gano'n, no? Yung mga taong plastic, yung mga taong binabackstab ka, no? Ayun yung, para sa akin, ayun yung pinaka-approach sa akin or pinaka-dating na itong ano, nung kanta na fake faces, no? So guys, pakinggan natin si Philip, no? Ayoko nang patagling pa, so without further ado, let's all watch this. Hi, this is Philip and I'm here to tell you more about fake faces. Okay. So unang tanong, what was the most memorable part in making the track? Okay. Of course, the most memorable part is first time ko pumunta ng Malaysia, and one thing that made me nervous pagpunta doon kasi the producer is really famous, he's really big, so I just thought na sobrang laki ng opportunity na yun para sa akin, and sige, tuloy natin. Bilis namin ginawa yung fake faces, like one day namin ginawa yung instrumentals tsaka yung lyrics, so it's so nice. Okay, pause muna ako dito guys ha. Doon pa lang tayo guys, no? Sa Malaysia po siya ginanap. Wow. Ang solid nun guys, no? Kung sa Malaysia man, ay hindi, Malaysia talaga siya ginawa, no? I mean, sinut, no? And tinrabaho nila sa Malaysia. Grabe guys, doon makikita na Philip will do everything para magkaroon ng magandang production or magkaroon ng magandang kanta, no? As in. Kasi guys, isipin niyo, pwede naman siya mag-shoot, pwede siya mag-produce ng isang kanta kahit dito sa Pinas eh. Pero ba't pa siya pupunta sa ibang bansa para makapag-produce ng isang kanta, no? Isipin niyo maigi. Para sa akin lang, gusto pa ni Ken talagang mag-grow. Gusto niya po talagang mag-expand yung kanyang knowledge pagdating sa music, pagdating sa ano yung talent niya talaga, yung passion niya, no? Dito makikita guys yung passion ng isang tao, no? Para sa akin guys, kung gusto mo talagang mag-grow, makikita mo talaga sa isang tao. Or kung gusto mo talagang, i-rephrase ko, no? Kung makikita mo talaga sa isang tao kung gusto niya talaga mag-grow. Yun yung tamang term para sa akin. Kung makikita mo talaga sa kanya. And then si Philip talagang pumunta pa siya sa ibang bansa para lang po din sa fake faces. Hindi pala lang pumunta siya sa ibang bansa para sa fake faces. Pero hindi ko alam guys kung baka coincidence lang to or what. Baka nasa Malaysia na siya and then sinabay niya lang yung fake faces. Pero I think hindi naman gagawa si Ken ng ganung klaseng move. I think ginawa niya yun para talaga sa ikabubuti niya, para sa growth niya talaga, no? Ayun yung nakikita ko dun guys. Solid ni Ken, as in napaka-solid. With, you know, like, sobrang matataas na kalibre ng mga producer. So, ayun, I think yun yung isa sa mga pinaka-memorable talaga ng bagay na nangyari while nasa Malaysia ako and making fake face. Damn! So, yung mga nakatrabaho niya guys, hindi pa ganun basta-basta yung mga nakatrabaho niya. So, mataas na kalibre, even though na hindi ko kilala yung mga nakatrabaho niya, and then people behind the scenes, no? And then yung music producers, yung director or what, no? Basta base sa sinabi ni Ken, talagang doon pala masabi natin guys na sobrang taas na kalibre ng mga tao. Kumbaga high profile na mga tao yung mga tumatrabaho sa fake faces na to guys. So as in, and take note guys one day production lang to, as in one day lang daw tinig, no? Solid. So ito, next question is, tell us why did you choose the title? Okay. Siguro pag binasa niyo yung lyrics, maintindihan niyo kung bakit fake faces yung title. Guys, actually yung nabasa ko pala yung fake faces ay parang tungkol to sa pamamake, tungkol to sa sa pagta-traitor, parang ganun. Doon sinabi lahat ng stories naman ng fake faces. So, side niyo na lang check it. Ayan guys, doon pa lang, no? Yung fake faces, no? Ayun, tulad na sinabi ni Philip, talagang yung fake faces is all about sa doon pa lang malaman mo na ang fake faces para sa akin it's all about betrayal guys, no? Betrayal. Ano ba? Nabubutuloy ako bigla. Sorry sa term, bigla ako na-obo bigla, no? So ayun, base na lang sa pagtataksil. Ano ba yan, bigla na wala. Alam mo yun, yung nagkamali ka tapos hindi mo na alam bigla yung term, bro. And ayan, no? Basta tungkol sa pagtataksil. Tungkol sa pagtataksil yun guys, na. And pagdating doon sa ganitong klaseng aspeto, no? And sa ganitong klaseng kanta, no? Ang sarap niyang namnamin. Kasi alam mo yun, alam natin sa mundo natin, marami talagang mga taksil. Marami po talagang mga tao na titirahin ka behind your back talaga, as in, no? And talagang, alam mo yun, sasaksakin ka sa likod. May mga ganun term eh. And talagang etong kantang to, pakinggan nyo to, no? It tells it all talaga. Lahat ng gusto mo sabihin sa kanila, ito na yun. Nakakasawa ng pagplastikan sa mga tao. Nakakasawa ng makisama sa mga taong alam mo naman na hindi ka importante sa kanila, and
alam mo yun, hindi, actually tingin ko importante ka sa kanila, pero pag nandiyan ka, nakaharap ka, or pag may achievement ka, o may nakaabot kang something na, pero alam ba, pag wala ka na down ka na, wala sila, no? Kaya para sa akin, masasarap makasama yung mga tao na talagang andyan, yung walang-wala ka, no? Tapos pag mataas ka, syempre, andyan din sila, no? Like, through ups and downs, andyan sila para sa iyo, no? So, etong fake faces, napaka-solid ng meaning nito para talaga to sa mga taong plastic. Let's go! Me personally, I thought na okay lang sa akin talaga mag-isahin. I thought na kaya ko lahat, but I realized na hindi pala. You need people talaga na tutulong sa'yo at mag-guide sa'yo. Hindi, ganda ng venue! I thought na kaya ko lahat, but I realized na hindi pala. You need people talaga na tutulong sa'yo at ganda ng venue, guys, nakakainis. Guide sa'yo, kahit hindi naman madami. Naniniwala naman ako sa kasabihan na quality over quantity, you know? Yes, tama ka dyan. Friends mo, as long as sobrang sila, loyal sila sa'yo, yun yung pinaka-importante ko na. Yan, tama sinabi ni Ken, no? Para sa akin, quality over quantity, no? Kasi mas maganda na unti lang yung kaibigan mo or nakapalibot sa'yo kesa sa napakadami mga kaibigan pero hindi mo alam kung sino doon yung mga totoo, no? As in, para sa akin, mas maganda yun. Kahit ako yung circle of friends ko, guys, bilang lang sa, actually marami akong circle of friends, no? Pero alam mo yun, yung todong yung solid talaga na circle of friends, guys, bilang lang sa daliri ko talaga, as in, no? Bilang lang talaga, no? So sila yung mga kaibigan, treasure ko talaga na alam kong hindi ako titirahin behind my back talaga, as in, no? Like, alam mo, kahit nakatalikod ka, hindi sila magsasabi sa'yo na negative things, no? And ayun, no? Ayun yung sinabi ni Ken para sa akin na yung mas quality over quantity, no? And isa pa yung sinabi ni Philip na hindi ka talaga makakaangat ng mag-isa lang, mahirap, guys, no? Kailangan may gabay pa rin ng iba, kailangan may tulong pa rin ng iba, no? Oo, sige, may mga artist na umangat siguro na kahit mag-isa sila, pero in the long run, kailangan mo talaga ng kasama, hindi pwedeng mag-isa ka lang, may hirapan ka, wala kang motivation, wala kang basta parang ka-brainstorming yung parang gano'n, no? Basta kabatuhan ng idea, no? So ayun, ito yung pinapakita ni Philip, no? Like, para sa akin, guys, no, isa na yun kaya siya pumunta ng Malaysia kasi alam mo yun, wala na siya kung maisip na idea, wala na siyang maisip na growth. So inisip niya siguro is kailangan ko ng growth, kailangan ko makaisip ng bagong idea. I think pupunta ako sa Malaysia or sa iba and para makakuha ko ng panibagong para sa mga fans ko. Let's go. Tell us what's next for Philip. Next for Philip is, of course, madaming kanta pa, madaming events for me, and hopefully yung inaasam-asam ko na sana ma-penetrate yung international scene. So I'm really, looking forward. Hindi imposible, guys. As in, kasi grabe, napaka-quality gumawa ni Philip ng kanta, ng production talaga, as in music video. Quality talaga, guys. Pero syempre, hindi naman si Philip makakalimut sa kanyang brothers SB19, no? Pero syempre, darating naman sa point na pwede siya mag-solo concert, no? Na maganda, no? Pinagbibigyan na sila Philip, no? And I'll do my best. Yes. Tell us who are your inspirations in creating. Okay, ito. Did not malaman. Di ba sinabi ko nga sa inyo, para sa akin yung tunog ni Philip dito is parang One OK Rock, no? So dito yan nga kung isa yung One OK Rock sa inspirasyon niya or baka sariling tunog niya talaga yun. And may ganun kasi, guys, kahit ako pag gumagawa ko na sayo, guys, so, hindi ko na alam na halos kapareho na pala to ng taong yun, no? And kahit galaw ko yung mga ganyan, syempre sabihin nila, uy, para sa madaling term, para sabihin nila, uy, parang galaw ng Jabbawockeez yan, parang ganun, no? Hindi ko alam na galaw na pala ng Jabbawockeez yung ginagawa ko. So sobrang lawak na ng ng idea ko or ng aking knowledge pagdating sa pagkasayaw, no? So tingnan natin, guys, kung tama yung haka-haka ko, no? Creating music is myself and I do it for myself. The level of satisfaction matapos yung kanta, the things that really worked hard to, sobrang laking kasiyahan sa akin na nabibigay. Let's go. And it's an achievement for me actually making these kinds of music. Okay, guys, doon pala sinabi ni Philip, no? So wala siyang ginagaya, wala siyang kumbaga, he's just expressing his own music, his own style, no? So
Ayun guys, kasi sobrang lawak na po talaga ng music natin, hindi mo na maiiwasan na meron ka mga kapareho guys. Sobrang dami ng nagawang kanta, sobrang dami ng mga nagawang mga musika, mga rhythm, mga arrangement of musics. Ano ba yan? Ang dami ko naman term na kaiba, no? Arrangement of music, talagang ang dami na pong magkakapareho dyan guys, as in, like, hindi mo sasadyain, or hindi mo sinasadya, biglang may kapareho ka na pala, no? So, ayun yung nangyayari sa, natin ngayon, no? Sa music industry talaga, as in. I really love doing. Ayun, wala na ako ibang masabi pa. Sobrang saya sa pakiramdam. It's an achievement. Yes. A milestone for me. Let's go, Philip. Again, thank you so much for watching. This is Philip. Follow me on my socials and listen to my new single, Fake Faces, on your favorite streaming platforms. Let's go, Philip. Let's go. Let's go, Philip. So, sobrang ganda ng kanta ni Philip na to, guys, no? I think na mas makikita pa natin, mas marami pa tayo makikita kay Philip talaga as in sa mga susunod na mga months or sa mga susunod na taon, no? Talagang marami tayo makikita kay Philip. So abang-abang tayo dyan, and alam niyo naman na nakasuporta talaga tayo sa mga talento ng ating mga kababayan, no? Kaya suportahan natin yan, and pakinggan nyo to guys, itong Fake Faces, napakaganda. Tulad nga sinabi ko kahapon, no? Kung gusto nyo pakinggan to, katabi yung mga kunyari may plastic kayong kaibigan, may plastic kayong sa kamag-anak, may plastic kayong mga katrabaho o kaklase, habang ang gawin nyo na lang is pakinggan nyo to, parinig nyo sa kanila, itodo mo yung music, no? Ayun lang yung parang way mo para sabihin sa kanila ang plastic mo, ang fake mo, no? And ayun lang, ewan ko lang basta, pero alam mo yun, para may hugot ka, para ito yung pinaka mo. Para sa akin, masarap pakinggan nito dahil sa mundong ginagalawan na talaga ang daming fake faces talaga, as in. So yun lang guys, no? Thank you so much for this, Philip. And yun lang guys, kung meron kas mga comment double message nyo sa Facebook page na Point of Ben. So this is Point of Ben signing out. Peace, let's G.